Ako ho si Bishop Edwin Maniti from Angeles City. Ako ho ay lingkod ng Diyos, lingkod ng simbahan. Mula noong tumayo at tumindig si Tatay Digong upang tuliksain ang iligal at immoral na mga pondong ini-insert nila sa ating budget. Pero ang pinakamalalang pagkakamali, ibinoto ko at ikinampanya si BBM bilang presidente. Sa ating lahat, ako ho si Bishop Edwin Maniti from Angeles City. Nandito po ako para makisama sa ating paglalamay sa ating demokrasya na ginigipit at pinipilipit. Matagal na ho tayong nagigipaglaban mula noong 2024, mula noong tumayo at tumindig si Tatay Digong upang tuliksain ang iligal at immoral na mga pondong ini-insert nila sa ating budget. Bakit po ako nandirito? Ako ho ay lingkod ng Diyos, lingkod ng simbahan. Bakit po ako sumasama sa ganitong pagtitipon? Una, nakagawa po ako ng malaking pagkakamali sa buhay ko. Marami po akong nagawang pagkakamali, pero ang pinakamalalang pagkakamali, ibinoto ko at ikinampanya si BBM bilang presidente. Ang pagkakamali na yon ay hindi ko pwedeng iasa sa aking mga anak upang i-rectify nila. Kinakailangan ako mismo ang titindig at tatayo para ituwid ang pagkakamali na yon para sa mga susunod na henerasyon. Kung saan na ho tayo nakarating, hanggang doon sa Netherlands ay nagsalita kasama si Atty. Hinlo, na kasama po namin sila, tumitindig, sumasama sa mga pagkilos upang ating ituwid ang mga pagkakamali. Mga kasama, ano po ba ang naging problema natin? Bilang isang lingkod ng Diyos, ang aking gustong tutukan ay yung tinatawag na moral bankruptcy. Yung pong mga pag-uusap tungkol sa batas, iiwan ko ho yan sa mga abogado. Yung pong mga problema tungkol sa politika, iiwan ko yan sa mga politiko. Pero ngayon, nais kong sabihin sa inyo, sumadsat na ang mga Pilipino doon sa tinatawag na moral bankruptcy. Anong ibig sabihin nun? Hindi na ho natin alam ang pagkakaiba ng tama sa mali. Hindi na ho natin alam ang pagkakaiba ng puti sa itim. Kapag tayong mga Pilipino ay okay na ho sa atin ang pagnanakaw, may problema ang iyong moralidad. Kung sa ating mga Pilipino ay okay na sa iyo ang isang tabi, ang utang na loob, may problema ka sa moralidad. Bilang mga Pilipino, mahalaga sa atin ang utang na loob. Bilang mga Pilipino, mahalaga sa atin ang pagiging makadiyos. Yan po ay inherent natin, yan po ay ugali natin bilang mga Pilipino. Tayo ay mga relihiyoso. Ayaw natin ng mga taong abusado. Kapag nakita natin na mayroong mga kapwa tayong umaabuso, inaayawan po natin yan. At dito sa gobyernong ito ni Mr. Marcos, nakita ho natin ang napakaraming pang-abuso, lalo na sa ating batas. Ano ang gagawin natin sa kanila? Ano ang gagawin natin sa mga nang-aabuso sa ating batas? Kinakailangan panatilihin natin bilang mga Pilipino yung tinatawag ho nating rule of law. Hindi ho tayo magiging maayos dito kapag wala tayong batas na sinusunod. Nagpapasalamat ako sa mga PNP na nariyan. Alam ho ninyo, nagtuturo din po ako sa mga PNP doon sa kanilang swim every week. Napakahalaga, lalo na sa isang organisasyon, mataas ang ating moralidad. Alam natin ang pagkakamali, alam natin kung ano ang mali at ang tama. Dahil kapag tayo ho ay hindi na nakakaalam sa pagitan ng mali at tama, malaki yung problema natin bilang isang tao. Ang sabi ho ng Biblia,
Mapalad ang isang bansa kung ang Panginoon ang siyang Diyos. Mapalad tayong mga Pilipino kapag ang mga namumuno sa atin ay matutuwid. Masaya ang isang bansa, ang sabi ng Biblia, kapag ang mga namumuno ay mga taong matuwid. Kaya yan po ang ating idadalangin sa Panginoon sa mga darating pang panahon. Aayos lamang ang Pilipinas kung tayong lahat ay sama-sama na magbabalik loob sa Diyos at ihalal ang dapat na ihalal, mga leader na mayroong takot at tunay na takot sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga ako, bilang isang Pilipino, ay sumusuporta sa kandidatura ng ating VP Presidente, Vice President Sara Duterte, dahil alam ko na siya ay isang makadiyos. Salamat po. Maraming salamat kay Bishop Edwin. Medyo naayos na po ang ating public address system dahil Pilipinas State Police! mabuhay! Mabuhay ang Armed Forces of the Philippines! Mabuhay! Mabuhay tayong lahat! Yes, wag lang ang mga patay na kanilitra. Mga kababayan, narito tayo upang bantayan ang ating mga senador para sa katotohanan. Ikaw, Jumping Rimulya, Secretary! John Vic Isa ka Patindeco. lang, Secretary sa Executive. Ang Senado ay isang equal branch. Kapantay nyo lang. Bakit ginagamit nyo ang pwersa ninyo? Alam nyo mga kaibigan, dito ko lang napatunayan ngayon sa aking pag-retire ay 40 years in military service, 40 years from CSTF. Kung alam nyo si Steve Cacto, from Sergeant of the Scout Ranger and a retired officer. Dito ko napatunayan ngayon, ang tawag ng Pilipino ay kung wala ka sa posisyon. Tingnan natin, kung kaya yan sa posisyon o wala na sa posisyon, matapang ba tayo? Punyeta! Ha? Masusubukan ang tapang ng isang Pilipino kung wala ka sa posisyon. Naniniwala ba kayo doon? Tama! Naniniwala ba kayo doon? Tama! Huwag niyong gamitin ang inyong katungkulan, ang inyong power, dahil pagsasamantalayan. Saka, Colonel Mitran, hindi mag-excuse daw sa aking kaibigan. oh, Nagsisimula ang Senate Blue Ribbon Committee pero biglang umeksena ang tuta ni Marcos na si John Vic Rimulya. Kaya dapat siya ang aristuhin sapagkat ito ay intervention. Aristuhin! John Vic Rimulya, aristuhin, tuta pasista. Ready, go! John Vic Rimulya, aristuhin, tuta fascista. John Vic Rimulya, aristuhin, tuta pasista. John Vic Rimulya, aristuhin, tuta pasista. Go ahead, Colonel Mitran. Ipagpatuloy ninyo ang inyong hataw, brother. Okay, mga kababayan? Sige, bayot-bayot daw. Ano ba yung bayot? bakla, Hindi. Wag na lang. Alam niyo bakit? Kasi ako bayot din eh. Kung baka sabihin niya ay magkabaro tayo ka Eric. Okay na lang, doon na lang tayo sa tuta pasista. Nagtatanong sila, Colonel. Pwede ba daw aristuhin si John Vic Rimulya? Ay, aristuhin! Colonel ka rin pwede. Attorney ka rin pwede. When you disrupt a proceeding of the legislative body, you can be arrested. yes, Ano? Kaya dapat, aristuhin na natin? Pwede. John Vic Rimulya, aristuhin, tuta pasista. John Vic Rimulya, aristuhin, tuta pasista. okay. Maganda tayo mga kababayan. Isang hudyat, aarestuhin natin ang sumisira sa ligang batas o sa ang ating Philippine Constitution. Tayo ay nakabase sa Philippine Constitution ang ating mga ginagawa. Ang Armed Forces, ang Philippine National Police, nakalagay sa mandato nila, protect the people and the state. Mayroon bang presidente doon nakalagay? Mayroon bang presidente doon? Ang ibig sabihin nun, the most powerful
is the people. Yes. Tama hindi? Tama! O di gamitin natin ngayon yan. Maintindihan ng ating otoridad dyan kasi nagbabasa lang sila ng konstitusyon. Kaya nga lang ang problema, mayroong illegal orders from di Malacanang. Ha? Yun yung problema natin, yung illegal orders. Tandaan nyo, mga kabaro ko dati, ang action lang laban sa atin ay i-relieve tayo sa posisyon. Huwag tayong matakot ma-relieve sa posisyon. Hindi naman kayo papatayin. Tama! Hindi man kayo tatanggalin sa serbisyo. Position lang ang tatanggalin sa'yo. Bakit kayo matakot? Ako nga, nung nasa Zambales ako, binangga ko ang drugs sa Zambales, si Gobernador Magsaysay. Ilang beses ako sinumbong kay GMA. Nung una, umuulang ako. Sinigundahan ako. Tinawagan na ako ng general. Kami segundo. Nagulahilo ka lang dyan. Bakit si Gobernador Magsaysay ay pinagdudahan ng NPA? Sir, mukhang yatang binabaliktad ang storya. Yung drugs kasi, sir, sabi ng kanyang mga tauhan, ay sa kanya daw yung bata. Sabi ko, hulihin natin yung bata niya, then dadalhin natin kay Gobernador kung talagang tao niya. Mayroon bang Gobernador? Mayroon bang mga pinuno ng otoridad na may hawak ng drugs? Wala. Pag mayroon, sindikato yan. Pag mayroon, walang hiya yan. Dapat, huwag muna ako magbibitaw ng masamang salita. 40 years ako sa serbisyo. Mula 13 anyos ako. Nasa serbisyo na ako sa Mindanao. Lumaban ako na 3 araw, 3 gabi. 17 lang kami, ang kalaban namin 400. Pero niligtas ako ng Panginoon. Dahil mayroon pa akong tutungkulin na gaganapan ngayon. Maraming salamat! Ayun! Maraming salamat! Pero idudugtog ko pa kasi hindi ko pa nabira si Remulla. Pirahin mo na. Pirahin natin. Tapos ang panawagan ng taong bayan sa kanyang pangingialam at bidabidahan sa loob ng Senado, panawagan mo ng arestuhin natin mamaya. Hoy, Secretary Jumbic Remulla, hindi kita nakikitaan ng tapang. Bakit? Nasa kapangyarihan ka, ang dami mong alalay. Para ka rin si General Torre. Ang tapang natin pag marami tayong alalay. Jumbic, anong gusto mo? Si General yung GPNP. Si Torre, si General Torre, hinaman ko ng suntukan yan. O kaya, mag-akit kami sa bundok, dalawa lang kami, maghanap ng tunay na kalaban. Hindi niya tinanggap yung aming pag-cooperation. Dalawa lang kami. Sanay naman ako mag-isa sa bundok na maglalakad eh. Okay, Jumbic Remulla, anong gusto mo suntukan? Pero malaki ka pa mo eh. Pero, magkahanap na lang tayo ng kalaban ng tunay na kalaban ng Pilipino. Suntukan na lang tayo. Alam mo, nakikita ko yung forma ni Jumbic Remulla, yung sa Malacanang, pag ganun siya. Parang lalaki. Alam mo, tapang niya. Maskara yan. Ha? Maskara lang. Maskara, hindi pala totoo yun. Sorry Secretary. Pero Secretary, mali yung ginagawa mo. Executive branch ka lang, isa ka lang kabinete, Secretary. Ang kaharap mo ay ka-equal ng ating Pangulo at ng Chief Justice, si Senador Cayetano. Tapos papel ka, ang tapang mo! Subukan mo mag-isa. Samunin kita, tayo mag-isa maglakad dito sa EDSA. Pagtakbo tayo. Mababa na ng lakad. Hindi ko na kayo tumakbo. Okay yun lang, Secretary Jumbic Remulla, hinahamon kita. Kung talagang matapang ka, tayong dalawa mag-usap. Salamat. Mga kababayan, nais po nating pasalamatan. Yes. Ben, sigaw muna magpasalamat. Okay, maraming salamat sa ating mga kapatiran at alam natin patuloy pa ang kanilang pagdating dito. At tuloy-tuloy po ang pagdagsa ng ating mga kaibigan at kapatiran. In some few hours from now, they will be here sa lansangan sa harap ng Senado. May pakiusap po tayo, mga kababayan. We are calling on Attorney Garin to please stay with Brother Placido dito. Prince, everybody please. We also call on our brothers and sisters na maisog at ang mga drums ready natin para coordinated ang tambol ng protesta at tambol ng paninindigan. Okay, wala lang pong mura ha, walang mura dahil may mga Christian brothers and sisters
may mga Muslim brothers and sisters na medyo sensitive sila kapag nakakarinig ng mura. At ipanatilihin natin na iwasan na lang po ang pagmumura. Ang ampalaya at